Narito ang ilang tips para makaiwas sa sunog. Iwasan ang electrical overloading sa tahanan. Tanggalin din sa plug ang mga kagamitang elektrikal gaya ng TV at plancha matapos itong gamitin. Tiyaking walang tagas o leak ang mga stove o LPG sa inyong bahay. Ilayo ang mga bata sa mga bagay na madaling magliyab gaya ng posporo, kandila at lighter. Siguraduhin hindi nila maaabot ang mga ito. Huwag iwang nakasindi ang mga kandila o katol. Laging i-check ang mga linya ng kuryente sa tahanan. Agad ipaayos sa electrician kung may pinsala. Maglagay ng mga numero ng fire department sa inyong cellphone o telephone directory. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Nagagamot ba ang HIV? Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap na Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pinagpalang araw na naman sa bawat pamilya, sa mga naghahanda ng pumasok sa trabaho o sa mga nagmamaneho ngayon nakikinig sa radyo, at sa ating mga mahal na lolo at lola na nagtitimpla na rin ng kanilang kape habang nakikinig sa ating radyo. O yung iba ay nakatutok naman sa ating FB live stream.
Siyempre, isang masiglang pagbati po sa lahat ng ating minamahal na ka-HNP, ang ating Hardin ng Panalangin family dito po sa 1116 DXAS, isang himpilan ng radyo ng FEBC Philippines. Kung saan man po kayo naroroon ngayon, sa Zamboanga Peninsula o kaya naman ay sa buong Region 9, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Kung nakikinig po kayo dyan sa mga lugar na yan, paki-text naman o paki-chat kami para malaman din po namin kung malinaw po ninyong naririnig ang aming signal. I hope na nadarama po ninyo ang presensya ng ating Diyos ngayong umaga. Sa pagbangon pa lamang natin, alam nyo, napakasarap pong magsimula ng araw na may pasasalamat po sa ating puso dahil nga ang katotohanan ay bawat umaga ay panibagong patunay po ng biyaya at habag ng Diyos sa ating buhay. Kaya lagi nating tatandaan, mga ka-HNP, sabay-sabay tayo, every gising is a blessing. Nasa day 21 po tayo ng ating devotional series at patuloy nating tinatahak ang ating journey sa paghubog ng karakter natin. No? So today, for day 21, atin pong pag-uusapan ang bunga ng Espiritu. No? Ang bunga ng Espiritu, the fruit of the Spirit. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 5, talatang 22 hanggang 23. Sabi po rito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kababaang loob, at pagtitimpi sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Mga ka-HNP, para mas lalo po nating maintindihan ang binasa nating mga talata dito sa Galatians, maganda pong tingnan muna natin sandali yung background. Sinulat kasi ni Apostol Pablo ang letter na ito para sa mga iglesia sa Galacia. Noong panahong iyon ay nagkaroon po ng malaking problema, no? Malaking gulo o debate na nangyayari sa mga believers, no, nung panahong ito. May mga false teacher na nagsasabi na para maging isa kang tunay na mananampalataya ni Kristo, kailangan mong sundin ang napakaraming, napakahigpit na ritual at mga lumang batas. So, nag-away-away po sila at nagkakagulo. Kaya nga po si Pablo ay sumulat, nilinaw niya na ang tunay na pagbabago o transformation ng isang tao ay hindi po nagmumula sa panlabas na pagsunod lamang sa mga panuntunan para magmukhang banal. Hindi po ito yung tunay na pagbabago. Kasi ang tunay na pagbabago, it comes from inside. Nagmumula ito sa Espiritu Santo na nananahan sa ating puso.
ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay nagbibigay po sa atin ng pagkakataong maranasan ang kanyang Espiritu. So ang bunga ng Espiritu, ang patunay na ang isang tao ay tunay ngang na-transform ng ating Panginoong Jesus. So malinaw po ito na matatransform lamang tayo sa pamamagitan ni Kristo dahil si Jesus, siya lamang yung nag-alay ng buhay para tayong lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng ating pagsisisi, panunumbalik at pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, yun na nga po ang nangyayari. Nagkakaroon tayo ngayon ng bagong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang itsura ng isang mananampalatayang tunay na na-transform na? Paano mo ba malalaman na talagang nabago na nga itong tao ito? Well, pansinin po natin mga ka-HNP, ang ginamit na salita ng banal na kasulatan ay singular word, fruit, bunga. Hindi po mga bunga o fruits. Ibig sabihin, package deal po ito. Kapag ang Espiritu Santo ay kumikilos sa buhay mo, sabay-sabay na lalago ang mga katangian ito. Well, tingnan natin ang tatlo lang sa mga ito ngayong umaga. Kasi siyam, napakahaba nito. Kaya eto, tatlo lang muna. Number 1 sa sinasabing fruit ay pag-ibig, love. Nauuna siya kasi ito ang pundasyon ng lahat. Pag meron kang love, lahat yan, susunod na lang. So, foundation siya. Hindi ito isang emosyon lamang na madaling mawala, kundi isang desisyon na maglingkod at magpatawad kahit sa mga taong mahirap mahalin. Kaya nga hindi siya emosyon, isa siyang desisyon. Okay? So, pagmamahal, pag-ibig, love. Number 2, kagalakan. Joy. Hindi po ito tulad nung sinasabing panandali ang saya lamang o happiness na nakasalalay sa magandang sitwasyon. O pagka maganda nangyayari, happy ka. Hindi po iyon ang joy. Ang joy mula po sa Espiritu Santo ay mananatili kahit nasa gitna ka ng bagyo at pagsubok dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Maluwag ang loob mo. Yun ang ibig sabihin ng kagalakan. Maluwag ang loob kahit magulo ang nangyayari sa labas. Number 3, doon na tayo sa dulo. Tumiretso na tayo sa self-control o pagtitipi. Ito naman yung kakayahang pigilan ang sarili sa galit, sa masamang gawi at sa mga tukso. Hindi ho natin kayang gawin yan sa sarili lamang natin. Yung self-control ay nanggagaling pa rin sa Holy Spirit. Papansin niyo po yun. Hindi ikaw ang tumidiskarte rito. Wala kang contribution dito. Yung pagpipigil ng iyong sarili, yung lakas na kailangan mo para mapigil ang iyong sarili, yan ay galing sa Espiritu pa rin. Kaya mga ka-HNP, ang tanong sa atin ngayong umaga, nakikita na ba sa ating pakikitungo sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, o sa ating mga katrabaho, ang bunga ng Espiritu? Yan, nakikita ba? O baka naman mabilis pa rin tayo mag-init ang ulo at magtanim ng sama ng loob. Hindi ka lang nabati o hindi ka lang napansin, hindi lang nabasa yung text or yung mga pagtawag mo, Minsan nakakaramdam tayo parang hindi ako importante sa taong ito, di ba? O kaya pagka meron kang hindi nagugustuhan na nangyayari, agad-agad nag-flare up tayo, di ba? Mabilis
tumataas ang presyon ng dugo ng marami sa atin. Well, ang tunay na karakter po ng mananampalataya ni Kristo ay hindi po nasusukat sa kung gaano tayo kalakas magdasal sa loob ng simbahan o gaano man tayo kalakas umawit ng mga papuring awit sa loob ng simbahan, kundi sa kung paano po tayo magmahal at magtimpi paglabas natin ng pinto ng simbahan. Doon po nakikita yon, doon nasusukat yung tunay na karakter ng isang mananampalataya ni Kristo. Alala ko tuloy ang kwento tungkol sa isang matandang magsasaka na kilala po sa kanilang barangay dahil sa kanyang napakasungit na kapitbahay. Ang kapitbahay na ito ay laging nagtatapon ng basura sa bakuran ng magsasaka at madalas nga siyang mura-murahin ng walang dahilan. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang kapitbahay at walang makain ang pamilya nito. Alam niyo po bang ginawa ng magsasaka? Hindi po siya gumanti. Sa halip, pumatay siya ng manok sa kanyang bakuran, nagluto ng mainit na sabaw, at dinala ito sa bahay ng may sakit niyang kapitbahay. Well, siyempre nagulat yung kapitbahay at naitanong, bakit mo ginagawa ito? Pinalayas kita, minura kita, at ginawan kita ng masama. Well, ngumiti lang yung magsasaka at sumagot, noong wala pa si Kristo sa buhay ko, puot at galit ang itinatanim ko sa puso ko, kaya yun din ang lumalabas. Pero nang tanggapin ko ang Espiritu ng Diyos, bagong binhi ang itinanim niya. Ang bunga na ngayon ng buhay ko ay pag-ibig at kabutihan. Naiyak yung kapitbahay at sa ganung maikling pag-uusap nila na bago o nagbago yung kanilang relasyon. Mga ka-HNP, ngayong umaga, simple lang, tinatawagan tayo ng Diyos para sa isang aksyon. Baka may isang tao na sa buhay mo ngayon na mahirap mahalin. Isang taong nakasakit sa iyo o isang taong sumusubok sa iyong pasensya. Huwag na huwag mong gamitin ang sarili mong lakas dahil sa totoo lang, mabilis tayong maubusan ng pasensya. Kung meron ka mang naitatabing pasensya, baka hindi tumagal. Kasi kung sa sariling lakas mo lang ginagamit o iniisip mo kayang-kaya mo tiisin ang lahat. Hindi, ang banal na spirito nagbibigay nito sa atin. Huwag mong gamitin yung sarili mong lakas dahil mauubos lang yan. Mag-pray ka. Hingin mo sa Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit ngayong umaga, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong Espiritu. Hayaan mong ang iyong pag-ibig, kagalakan, at pagtitimpi ang mamayani sa puso ko ngayon. Pag nakita ng Panginoon na nagpapakumbaba tayo, inaamin natin, wala tayong sariling lakas para gawin ito. Alam nyo, ibubuhos niya sa atin ang kalakasang nagmumula sa banal na Espiritu. Piliin mong magpakita ng kabutihan at pagtitimpi sa iyong pamilya at sa iyong kapwa ngayong araw. Ako po muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito sa Hardinang Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita.
Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ko upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Tayo po ay muling sama-samang manalangin sa mga oras pong ito. Dakilang Diyos at aming Ama na makapangyarihan ka po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga pong ito. Salamat po sa paalala na nais mo kaming baguhin mula sa loob sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo. Ngayong umaga po, Amang Banal, sama-sama po naming inilalapit sa iyo ang aming mga pamilyang Pilipino, aming mga magulang, aming mga kabataan. Ngayon, iba't ibang hamon ang kinakaharap po namin. Lalo na sa mga kabataan, nariyan ang depresyon, ang mental health struggles, identity crisis, addiction, at yung mga maling impluensya po sa social media at lipunan. Panginoon, iligtas niyo po ang bawat pamilyang Pilipino. Idinadalangin po namin ang iyong gabay sa mga magulang, sa kanilang mga anak. Hubugin niyo po yung kanilang mga karakter. Nawa po ay makatagpo kanila, Panginoong Yesus, sa kanilang buhay at maranasan nila ang iyong Espiritu. Ang bunga ng iyong Espiritu, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at pagtitimpi ang maghari po sa kanilang mga puso at isipan. Nawa po ay buksan mo ang aming mga kaisipan
ang paningin ng aming mga puso sa gitna po ng magulong mundo ay matagpuan naman namin kay Jesus ang tunay na halaga ng buhay at yung pinaka-importante mong layunin kung bakit kami nabubuhay sa bawat araw. Gamitin niyo po ang bawat pamilya, ang aming mga kabataan upang maging liwanag po at pag-asa ng aming bansa. Protektahan niyo po yung kanilang kinabukasan, laban po sa anumang kapahamakan at panlilinlang ng anumang masama. Itinataas ko ngayong umaga ang mga kaibigan naming kasama namin ngayon. Dalangin naming patuloy mong pagpalain si Ate Fe Carpio, si Ate Lolita Tejada mula sa anumang uri ng karamdaman. Hipuin niyo po sila. Kasama na rin si Meding Liana sa pananakit ng tuhod, sa osteoarthritis, kay Ate Baby, kay Ate Daphne, sa lahat po ng mga kasama namin ngayon. Kay Ate Tideng Mangundaya, pagpalain mo kanyang buhay. Salamat din po sa kasagutan ng dalangin po namin para kay Dan Maninang sa kanyang trabaho, kalakasan at patuloy na perseverance, Lord, na nanggagaling po sa iyo. Ipagkakalob mo sa pamilya. Salamat din po sa pangangalaga mo kay Anwil, kay Margox, sa Palencia family, sa Estranero family. Ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila. Maging si Ma'am Jonah Araneta sa buong pamilya, ikaw ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan. At kay Nanay Isabel Hugilon, dalangin ko po, bigyan mo siya ng kapayapaan, magiging maayos po ang kanyang pagtulog. Kasama ng kanyang pamilya, kay Tonton at Rachel, bigyan niyo po ng supling ang pagsasama ng mag-asawang ito. Salamat po, Panginoon, sa pangangalaga niyo po sa kanila, kay Dolores Gamban, kay Baby Linda Leon. Salamat po na ikaw ang Diyos na nangunguna po sa kanila, maging kay Leonie Lopez. At sa Bonyog family, nilalapit kong patuloy si Ma'am Agnes kasama ng kanyang mga anak. Ang kalinga mo ay patuloy nilang maranasan, Panginoon. Kay Kuya Ador sa kanyang karamdaman, ikaw ang Diyos na patuloy namin pinagkakatiwalaan sa lubos niyang kagalingan. Kasama ng kanyang mga anak, ang patnubay niyo po sa Malapitan family. Pagpalain niyo rin si Pastora Cristina Sigel sa kanyang buhay, pamilya, ministeryo, na yung ipinagkatiwala. Salamat din po sa Senon family. Kasama namin ngayon si Ate Elsa, kanyang buong pamilya. Ipagpalain mo, Panginoon, makatagpo ka po nila. Maging kay Evelyn Negrito, ikaw ang Diyos sa buhay ng pamilya. Nanay Vicenta Tolentino, dalangin ko mag-normalize lamang kanyang BP at sa lahat ng aspeto ng buhay, katagpuin niyo po sila, Panginoon. Probisyon sa pangangailangan, lalo na ng kanyang mga anak. Sa pagpapaaral sa kanilang mga anak, Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw pa rin ang Diyos na pinagkakatiwalaan po namin, maging kay Ma'am Digna Bayot. Salamat po sa kanyang buhay, pagpalain niyo po siya. At comfort din kay Pastor Leo Desinal sa pagpalo ng kanyang anak si Neneng Faith. Lord, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan sa mga puso naming nalulungkot o kung minsan napapagod din sa buhay. Ikaw po'y makatagpo ng bawat isang aming mga tagapakinig. Hindi ko man nabanggit yung kanilang mga kahilingan. Pero alam ko po nasa pangangalaga niyo po sila. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pinapanalangin ko po ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201.
Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Paano nga ba naipapasa ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging